Amen? Pagka wala tayong pastor dito, wala na members, wala na kaupo dyan. Gusto nila lahat mag-preach, di ba? Mas maganda yung gano'n. May mga nagluluto, may nasa admin, may nasa music. Yan, dami na. At sa ating Ivy sa health, sa teaching, si Ate Marie sa finance, may kanya-kanya. Now grace was given to each one of us according to the measure of Christ na pinagkaloob niya. Tandaan natin yan, napakaganda niyan na ibulay-bulayan natin. Tapos yung kaloob na yon ay may limang talagang high ministry na tinatawag, mga leaders na tinatawag sa church. At ito yon, nung time na umakyat si Jesus Christ sa langit, may dala siya mga kaloob para sa mga taong may iwan dito. At ayun niya yung 5. Ano yung 5 na yun? Diyan sa 11. And he himself gave some to the apostles. Yung una, apostol. Although wala na apostol ngayon, ang pinakalas na apostol ay si Pablo. Some are prophets, meron pa rin ngayon. Some are evangelists, some are pastors and teachers. Yan. Panahon natin ngayon, pastors and teachers, karamihan. Evangelists, pinag-pray pa namin ni Pastor kung sino talaga yung karapat-dapat na maging evangelist. At ayun niya, si Pastor Roger. Kaso baka si Pastor Roger kaya wala ngayon dahil ang evangelize. Kaya siya umalis. Di ba? Pwede. Pwede gano'n. Sabi ng isa. Ayun. Sabi niya, sa verse 8 and 10, sound like confusing. Ayan, yung ano yung binanggit ko. Pero di na tayo. Paul said that God has given leaders to the church who teach and tell about the work of Jesus. Itong 5 na to, ito yung pinagkatiwalaan ng Diyos para kayo. Kaya kayo lahat nandito ngayon. Tandaan nyo, pati ako. Kaya tayo lahat nandito ngayon. Kasi may mga ginamit silang tao. May mga ginamit silang mga leaders na para ma-invite kayo. Although may mga ginamit pa bukod sa leaders sa'yo na nag-evangelize sa member nila at na-invite kayo. Tulad ni Ate Ivy, nadala niya yung dalawang katrabaho niya, sila Ate. Si Ate yung Si Ate, sayang na yun. Tingnan mo, parang ano siya, di ba? Connect na siya. At na-bless sila, kaya bumalik. Amen? Praise God. Kasi hindi naman sila talagang di ba, hindi sila na-bless. Kaya yun, dapat tayo sa ating mga bilang Kristiyano talagang we are blessed na sa paningin ng iba. Na hindi lang dito. Sure ako hindi ma-invite natin Ivy kung si Ate Ivy is mataray. Lagi nakataas yung kilay. Di ba? Hindi niya na, ate, basta papayag ka bang ma-invite ng di ba? Hindi. Ganun yun. Kaya yun. May ginamit si Pastor ang ginamit para kay Ate Ivy at si Ate Ivy ginamit ko kay Ate invite niya si Ate. Ganun po nangyayari. Sabi diyan, to equip, ayun yung sa verse 12, to equip the saints for the work of the ministry. At yung mga na-invite na yan, nagiging mga workers ng simbahan yan. Ayan, nakita nyo naman, last week ba yan, yung nagbigay tayo ng mga certificate ng church worker. Ayun, yung kay Kuya Jobert, nandun sa kasi kala ko kasi nakaraan kasi dapat bibigay. Wala si Kuya Jobert. Next week na uli. Sorry Kuya Jobert, nasa bahay. Ayun. Layo eh. Hindi ko nakakaya ng si Kuya Jobert. Ayun, nakita natin diba, naging manggagawa sila. At unti-unti yan, sila yung magagamit din mightily. To equip the saints for the work of the ministry, to build up the body of Christ. Tandaan natin, may kanya-kanya tayong bahagi rito. Walang exemption. Lahat tayo member talaga ng Iglesia ng Panginoon. May kanya-kanya kang Kahit simple pagpulot mo lang ng basura, na tinapon mo sa basuran na bukal sa puso mo, na hindi ka kailangan makita, kailangan may daraan muna bago mo damputin. Napaparangalan mo ang Panginoon. Kaysa dun sa talagang makisig ka sa paglilingkod pero nagpapasikat ka lang. Baliwala yun. Alam ng Diyos yung puso natin. Wala tayong matatago sa Kanya. Amen. Amen. Until we all reach unity in the faith. Ito yung pananampalataya. Na dapat meron tayo lahat. Yung pananampalataya ni Pastor sa Panginoon, pag meron tayong lahat ng ganun, lahat tayo unity rito. Yung pananampalataya ko, inababahagi. Pananampalataya ng isang kapatid. Lahat tayo nagkakaisa. Tanda natin, hindi magulo. Ayan, sabi diyan, faith and the knowledge of God's Son. Walang iba, yung pananampalataya natin is God is Panginoong Jesus, God's Son. Growing into maturity with the stature measured by Christ's fullness.
Ayan. Dalawa na. Sa Tagalog ulit. So, may liit eh. Huwag na. At yung pangatlo, ito na. Oh, malapit na. Kakain na. Praise God. Tanghali na yun. United in growth. Lumalago ba? May napapansin pa kayo lumalago rito? Amen. Ayan. Lumalago. And na-bless ako kay Kuya Jan. Bago-bago. O, ewan ko lang, normal lang sa kanya yung talagang palatalong. Talagang palatalong. Tutuwa ako sa kanya yung palatalong kasi ano eh. Yung tanong niya, hindi yung, ano, yung nonsense. May sense. Talagang gusto niya matuto. Alam mo, ayun yung masarap tutukan yung mga ganyang klase. Na dapat talaga bilang isang nagtuturo, na-challenge ako na mag-aral pa ng mag-aral. Kasi paano pag tinanong yung katulad ng binibigis ko na ano yung blood type ni Adan? Ayun yung mahihirap eh. Blood type, tinanong ako sa BS namin. Ayun. Pero siya, talaga lumalago talaga. Si Kuya Richard, ganda rin ang tanong niya, mapapaisip ka. Sabihin ko, bro. May mga tanong pero, kala mo nonsense, pero may sense yun. May Pilipino raw ba nung umakyat si Jesus Christ nung time na galing siya sa ilalim ng lupa? Meron. Di ba? Meron mga Pilipinas doon sa Pilipinas. Kaso nga lang, iba yung pinanampalatayanan nila. Ang pangalan ng Diyos nila is Bathala. O, di ba? Disindan tayo ni Japet. Tandaan natin yan. Although hindi siya nakalagay sa Bible, yung common sense na is based sa history. Ano ba yung history ng Pilipinas? Di ba may mga tribe dyan? Kasi sabi ng Bible sa Romans, isusulat ko ang utos ko sa mga inyong mga puso. Ibig sabihin, kung yung mga taong yun, yung tribo na yun sa Pilipinas, is namumuhay sila ng tama, wala silang ginagawang mali. Kahit ang tawag nila sa Diyos nila, hindi si Jesus Christ, Bathala, maliligtas sila. Kasi nung time na nag-preach si Jesus Christ na medyo biblical sa ilalim, nung time na pagkamatay niya, 3 days siya namatay, di ba? Nag-preach siya. Kasama niya inakit yung mga yun. Yung kaninang binasa dyan, captive. Ayan, medyo kailangan niyo talaga mag-aral ng Bible. Yung kaninang binanggit na captive. Balikan natin ang konti. Ito, nang umakit siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. Ayan, yung sinasabi ko. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Nagkataon, itong lesson na to is pinag-aaralan din namin kahapon. May may konting relate siya sa pinag-aaralan, which is si grace. Amen? Balik tayo sa growth. Sabi niya sa growth, then we will no longer be little children. Ayan, ito napaganda nito. Tossed by the waves and blown around by every wind of teaching, by human cunning, with cleverness in the techniques of deceit. But speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head. Sino head? Si Jesus Christ. From Him, the whole body fitted and knit together by every supporting ligament. O yung kaso-kasuhan na nahihirapan si Kuya Jomar ngayon bagitin. Kaso-kasuhan. Yan. Promotes the growth of the body for building itself up in love. Ito, love. Ito yung natutunan ko rin dito. Sa church na to. Love. Sa lagi sinasabi na ni Pastor, bro, dapat may love. Tapigil pa ako ni Pastor Roy. Kung talaga, dapat may love. Wala kasi. In love by the proper working of each individual part. Yan. Kapagan na yung... Sabi dyan? Sige. Then, we will no longer be little children. Ano yung pagkakaintindi natin sa little children? Hindi na tayo mga bata. Pero di ba sinabi ni Jesus Christ, palapitin niyo sa akin yung mga bata dahil sa kanila nakikita yung pagiging mangmang nila na pananampalataya. Ang ibig sabihin niyan, yung bata, isip bata. Na yung parang yung faith natin, hindi siya ganun kalalim. Dapat tayo, mag-isip tayo, kung pananampalataya naman is isip bata na pananampalataya. Hindi yung isip bata dahil sa mga masailan ka, konting konting kibot lang, may nasasabi ka na, nag-aabang ka ng mali. Yun, magiging immature. Kaya binanggit niya yung mga bata. Isip bata, kasi salita ng salita, hindi nag-iisip. Yun. Dapat child like, hindi childish. Ay yung pinaka pala childish. Pag
mature na, nag-iisip mo na. Bagong Chinese tayo. May mga Chinese pa ba rito? Wala na siguro, no? Meron. Chinese. Siguro sa sa pag-iisip. Pero sa pananampalataya ng dapat hindi tayo Chinese. Ayan, tandaan natin yan, no? Sabi nga, kaya nahalimbawa yung mga bata sa nabasa ko lang kanina lang. Yung from 2 to 7 years old ng bata, yung development ng brain niya is doon talaga na naaalala nila yung mga talagang kung ano yung mga pinagagawa nila. Kung ano yung tinuturo. Parang stage ng isang bata. From 2 to 7. Yung development ng brain niya. Ewan ko, tama ba yun sa mga nasa medical? 2 to 7 years old. Yun. Na kaya pagka tinuruan mo, maalala yan. Ako nga naalala ko pa kumain ako ng buling ng bata ako. Hindi ko makalimutan yun. Parang na-curious lang ako. Hanggang ngayon, di ba, naisip ko pa rin. Ilang taon ako na siguro mga 2 to 3 years old ako. Ha? Disorder. Hindi, parang na-curious ka lang. Bakit mo? Kasi yung kalaro ko, sabi niya, kasi nagdalo kami bahay-bahayan. Tapos alam mo pa, bahay-bahayan, tapos pagkain namin. Hindi kinain ko. Pagkain, tapos pag uwi ko sa bahay, pinalo ng mama ko. Kasi nga yung puro uling yung bibig ko. Pinalo ko na. Pinalo yung bibig ko. Yan, nari tatay. Yan. Amen. Sabi dito, now remember Jesus said that we should have childlike faith. It has to do with trusting in God. Ayan, yung pagtitiwala natin sa Diyos, dapat, childlike. Hindi childish. Yun, hindi siya childish. Tanda natin, which is marked by immaturity and weakness. Kapag childish ka, katulad yan, then he will no longer be little children tossed by the waves. Kumbaga, kung nakikinig ka ng mga turo sa iba, at hindi ka nakikinig ng mga turo dito ng maayos, at alam mo naman ng biblical, para kang bata, na madali matangay ng hangin. Kaya yan, may mga nasasabi ka, mali naman yung turo ni Pastor. Mali naman yung turo ni Kuya Dan. Ayan. Kasi nga, madali kasi may narinig ka doon. Ayan, sabi ni Pastor nung napanood ko sa YouTube, nalaglang daw, wala na eh. Okay na eh. O mag-inom na tayo, love pala eh. O, di ba? Love. Ayun lang naiintindihan nila, love. Wala ka nang gagawin. Ayun yung ginagawa namin dati. Mag-inom. Inom lang. Kaya yung nangyayari, nakikinig ka ng ibang preaching, tapos dito, hindi mo talaga siya inaaral. Tapos, nakikinig ka pa ron. Mas mabuti pa yung kaysa dito nandito ka sa church. Kaya ikaw, nawawala ka. Kaya may nawawala sa gawain. May mga tao naman na sa biblical, sa Bible. Kaso nga lang, mali rin naman yung pananampalataya nila. Mali sila ng paniniwala. Mali sila ng pagkakaunawa. Kasi mas napaniwala sila ng tao nasa labas. Kaya nawawala sila rito. Amen? Yun. Sabi dito, Paul goes on the same verse 15. Sabi sa 15 na but speaking the truth in love, dapat bilang isang Kristiyano, sinasabi natin yung katotohanan ng may pag-ibig. Kunyari, may napansin ka kay sister, hindi maayos yung kilay mo, hindi ganun. May yung parang nagdadamit siya ng may kile or yung may mga labas yung muscle. Kasi nga gusto niya, puti yung ganito niya. Muscle. Weights. O kumbaga sabihin mo mong maayos, sabi mo, sis, di ba kasi nga nasa bayan sa church tayo para hindi yung hindi yung kakausapin mo yung sister, sis parang hindi pagkakilay. Parang mali yung kaya isip nga natin, kung pala nakapalabitation ka. Yun. At pati sa kapatid na lalaki, hindi na sa babae. Sa mga lalaki, pag-isuot ng mga kumatayo rito. Dati, nung bago lang rito, kulit-kulit din yung pagtalog din. Kaya yun, dapat maging maayos tayo. May mga dress code na tinatawag.
at ilalagay natin yung dress natin sa lugar. Sa lugar. Hindi. Dapat maayos tayo manamit. Kasi hindi lang naman ang sister o kapatid natin yung binibigyan natin ng kapurihan, kundi ang Diyos talaga. Na maayos ka manamit. Oh, praise God. Si ate, hindi bakat yung mga kung ano-ano. Kasi minsan talaga yung nakaka-distract sa mga lalaki. Kaya yung imbis na natututo ka, yung umaaten na bago, nagkakasala. Kasi nakatingin na ng dilim. Di ba? Kasi di tayo maayos manamit. Ayun, example lang yung marami. Sa ugali, sa pananalita. Sabihin natin, diba? Nakita ko. Praise God sa buhay natin, Maria. Marami nga rin yan, marami rin naman Diyos naman. O si Pastor. Kaya in Jesus name. Tuloy tayo. Ayan, di ba? Tagyan, speaking the truth in love. Yung totoo, huwag yung bola. Huwag mong babalahin. Sabi mo yung totoo, kung hindi siya maayos, sabi natin maayos, with love nga lang. Kaya Daniel, medyo nasaktan ako sa nasabi mo. Parang hindi maayos yung pagkaka-review mo sa akin. Sabi niya yung totoo. Ate Mariam, wala pa rin ikaw. Sige. Tapos dyan, let us grow in every way into Him who is the head. Dapat ang pinaka-imitate natin, hindi si Pastor, hindi si Ate Ivy, hindi si Ate Maris, hindi si Brother Daniel, kundi si Jesus Christ. Amen. Siya yung ini-imitate natin. Sabi niya, no? Grow in every way into Him who is the head, Christ. Yan, malapit na tayo matapos. Kaya tayo. Tala. Saan yung wireless? Kasi may video to eh. Ito yung Tagalog. Panoorin natin yung video. Ito ba yun? Yung sure na talaga, sure na. Ayan. Panoorin po natin yung video. Tinutukoy dyan yung it's a fighting Nemo. Na may matutunan tayo in unity. No, I am not going to lose you again! Dad, there's no time! It's the only way we can save Dory! I can do this! You're right. I know you can. What you can? Now go! Hurry! Now all the fish to swim now! Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down! Swim down!
Unity. Kung hindi sila nakaligtas doon, lahat sila nasa impyerno na. Lahat sila na-prito or ano. Nataksiyo. Diba? Yeah. Diba? Ganun din tayo sa, kumbaga, example lang yan na ano, ng unity. Kung lahat tayo, sabay-sabay tayo ng isang layunin natin, isa lang yung patutunguhan natin, walang iba kundi yung biblical, at nagiging maayos tayo sa isa't isa. Lahat tayo dito, maliligtas. Lahat tayo dito, baka hindi lang to yung bilang. Yung mga bakanting upuan na yun, dadami yan. Marami pang maliligtas na kaluluwa through our lives. Ayan. Magkaroon lang tayo ng pagpasensyahan natin yung bawat isa. I-correct natin ng tama, maayos wasto. Walang selosan kapag kasi minsan hindi nawawala rin yan selosan. Pagka na-promote yung isa, dapat nagiging masaya tayo sa kinalalagay niya. Ayun. Bilang conclusion, pinili ko yung Ephesians chapter 4 verse 3. Sabi dyan, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Tandaan natin kung may unity tayo sa Espiritu, may kapayapaan. Amen. Tandaan natin yan. May peace dito sa church na to. Pansin nyo, nung time na ako talaga napansin ko sa church, nung time na bago rito, yung ambience, ibang-iba sa ngayon. Ibang-iba. Dahil yan sa bawat isa. Kasi pag may mga critical spirit pa rin na nandito, may mga jealousy, may yung mga laging nire-repeat ni pastor na inaapakan pa. Tuesday! Durog yun. Talagang durog eh. Ayan. Stronghold. Bakit masali? Stronghold. Stronghold. Pati si Ate Mario. Stronghold. Diba? Talagang inaapakan, narigipak. Durog. Durog talaga. Yan. Sikapin niyo mapanatili ang pagkakay sa loob nakaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan ng bubulod sa inyo. At tapan natin yan. At ito yung pangatlong unity na tinatawag sa Bible. Bago tayo matapos. Ayan. Dapat nahihitaan tayo ng ganyan. Ang gandang pagmasdan. Sabi niya, napakilagaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ay nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Napakalagaya, kahanga-hanga sa ating pagmasid, nagkakaisa at laging sama-sama magkakapatid. Amen. Yan. Nagkaroon din ng unity. Praise God. Although, talagang nandiyan yung At alam ko, may tinuro yung Diyos ngayon umaga sa mga buhay natin. Bago mo yung kupare ko, yan. Alam ko may natutunan ka. Amen. Bro, Jason. Yan. Yan. Praise God. At salamat po. At nawa, sa buhay natin, yung natutunan natin ngayong umaga. Amen. Alam ko, may mga pagkukulang, punuin natin yung bawat isa. Huwag natin punahin ng, tapos sasabihin ko natin sa iba. Punuan. Huwag punahin ng punahin. Amen? Kaya po tayo yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon Ama. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig. Alam ko, Lord, na ikaw ang nasalita, hindi, Lord, ng aking sarili. Salamat at inaas ko, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon Jesus, na itanim niyo po sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa yung natutunan nila ngayong umaga, Panginoon. At ito, Lord, ay humabong, magamit nila, Panginoon, sa kanilang personal buhay. Ma-apply nila, Panginoon, yung mga salita ng Lord na natutunan namin ngayong umaga. Ibilang yung likod na tinuruan niyo po, Diyos. Yung pagkakaisa namin sa growth, paglakad, at yung sa ministry. Salamat po, O Diyos. Nawa, Lord God, na pagkaisa kami sa isang layunin na, Lord, magsama-sama kami, Lord, darating yung time, Panginoon, na sa langit. Sama-sama magpupulit sa samba sa pangalan mo. Hallelujah. Thank you, Lord God. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen, hallelujah. Tayo po ba may natutunan? Amen. At
isa po ay lagi pong maging empty vessel po. Yung kumbaga yung parang mga espongha po ba, na para pag yung pumasok po yung salita ng Diyos ay tatanim po sa ating puso. At tayo po ay napakapalad po sa araw na to dahil tayo po ay tinawag ng Diyos, dahil tayo po ay napunta po ito sa bahay Panambahan upang makinig ng kanyang mga salita. At sa dinami-dami po, yung iba po nasa bataan na po yung matutunan po natin doon. So mga ibang yung sabihin na yung makamundong matutunan natin sa bata. Pero dito po, dinako po tayo ng Diyos dito sa bahay Panambahan upang matutunan po natin yung kanyang mga salita. At sa pamamagitan po ni Kuya Daniel, sa kanya po pinadaan ng Diyos yung mabubuting salita na kailangan po nating maisapamuhay po sa araw-araw. Amen, hallelujah. Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso. Sa susunod po na tatawagin po sa short exhortation, paano po tayo tuturuan sa pamamagitan po ni Ate Maria kung paano po magbigay. Amen, hallelujah. Amen po. Ngayon po, bahagi na po tayo ng pagbibigay. Basahin ko po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Tandaan ninyo ito, ang mag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwang sa loob at di mapipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Amen po. Yan po dito po sa 2 Corinthians po ito, tinuturo po ito ni Pablo doon sa taga-Corinto, na kasi sinasabihan niya yung taga-Corinto na magbigay sila ng ganito po yon, magbigay po sila ng tulong kung yun po. At sabi niya dito kaya pinakiusapan ko ang mga kapatid na nauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Amen po. Magbigay po tayo sa Panginoon. Amen po. Isa-isa. Baka wala. Surrender all to you.
I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my grace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the strong and waiting sea. Faithful, Lord, my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Focus and between my Lord and me. Lord, I need to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, Holy River. I give all to be with you. Take my hand to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Pagbabalik, pasalamat sa ating Diyos ng buhay. Sino po ba ito ang pinagpala sa buong isang linggo? Amen. Hinahanya ko po lahat dito magpatuto sa ating pulpito po. Sino po ba? Wala po bang amen sa ating tata? Ayan po, wala na po sa isa. Start lang po ako, magpapasalamat ako kay Lord kasi sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, dito pa rin ako. Amen. Patong-patong yung problema ko kasi nag-start ako nag-aral na hindi na ako medyo nakaka-attend ng church. Nag-start doon na hindi na ako nagagamit ni Lord. Tapos, parang na-busy na kasi ako sa personal kong buhay. Napabayaan ko si Lord. Although na, ando naman ako, nagpipray naman ako. Nagpipray ako sa Kanya solo. Pero iba pa rin yung ginagamit ko dito. Kasi, nagagamit na ako dito eh. Diba? Tapos napabayaan ko. Kasi nga, inuna ko yung pangarap ko para sa mga anak ko. Ganun. Kasi, kaya yung problema ko, nagkapatong-patong kasi na sobrang busy ko. Kasi, alam mo yung pakiramdam na wala kang masabihan ng problema mo. Although nandun si Lord eh, pero gusto kong ilabas. May gusto ko isang tao na one-on-one sa problema ko. Pero wala ba akong mapagkatiwalaan kasi sa sobrang dami ng kaibigan ko nga, kuno. Pero alam mo ba yung in the backside, wala rin palang mangyayari. Ang hirap. Kaya, ngayon, parang ayoko nating magtiwala na magsabi sa problema and that person kasi natatakot na ako na in the backside, ganun, ulit ang gagawin. Kasi paulit-ulit na nangyari na sa akin na may isang person ako, alam ko magtitiwala ako dito. Tapos, and wala.
tinatraidor ako. Sobrang hirap na magtiwala na talaga sa panahon ngayon. Tapos, ito na nga, di ba? Siya na nga yung may isang tao na siya na nga yung may atras sa akin. Ako pa ngayon ang may mali. Isipin mo yun, gaano kahirap sa akin na ikaw yung may atraso sa akin, tapos ngayon ikaw pa yung magsasabi na ganito, ganyan. Ito na daw na ako, as in, hindi ko na kaya, bibigay na ako eh. Tapos, alam mo, magpapasalamat ako kay Ryan. Kasi si Ryan yung laging nag-aano sa akin, Tita, kailan ka mag-church? Tita, kailan ka mag-church? Na-miss ka na namin. Kaya kay Ryan, sobrang nagpapasalamat din ako. Kasi ano niya lagi ako, Tita, sige na, church ka na, tapos niluloko na. Ay, di naman ako na-welcome dyan kasi di ko na naramdaman. Oo, masasabi ko kasi walang nag-aano sa akin dito sa church. Si Ryan lang. Oo, totoo Ano, no. message ko. Tapos, alam mo yung one time na may isang person din kasi alam ni Kuya Daniel yan. May nagiging ex ako, lagi din ang utang sa akin. Kasi nga ako pagdating sa pera, sa oras na nangangailangan ka ng pera sa akin, hindi kita hihindian. Bakit pagdating ako ang nangangailangan, bakit wala kayo? Yun yung akin eh. Kaya ngayon gusto kong maghigpit na sa pera. Although yung blessing ni Lord sa akin hindi nag-stop. As in, hindi ako nawawala ng pera. Hindi ako nagmamayabang. Pero, yung basta may taong lalapit sa akin maliit o malaki na bagay, nagbibigay ako kasi inaano ko, yung blessing ni Lord binibigay sa akin, bakit hindi ako kayang magbigay sa iba? Di ba? Pero anuhin nyo naman kasi, pag yung tao na nagbigay sa inyo ng tulong, sana isipin nyo din pag siya yung nangangailangan. Yun eh. Pero bakit wala sila nung time na ako na ngayon ang nangangailangan sa dami kong problema, yung anak ko may sakit, yung anak ko gagraduate, yung mama kailangan namin ng ganito, mama ganito. Pag magka-college na ako, mama, 60,000 yung tuition fee ko. Sana ako yung nanay at tatay ng mga anak ko kasi yung asawa ko, although may trabaho na rin, may trabaho siya pero hindi sapat yung trabaho niya sa Pilipinas na isusuporta yung ano ko, sinakot ko ang lahat. Alam mo yun, kaya down na ako. Tapos yun nga yun, inano ko yung lalaki yun, pinost ko siya sa social media. Pinost ko siya, tapos ayun na, sa sobrang, parang na-decision din ako ng basta, yung gano'n. Tapos, nabasa niya, in 1 minute, nabasa niya yon. Tapos, nag-message siya sa akin. Tapos, sabi niya, pupulo daw ako, ganito, ganyan. Ang una ko talaga, unang in-reach out sa titintin. Ay, ang tagal nag-reply na titintin, nanginginig na rin ako sa takot. As in, natakot talaga ako. Ang tagal na titintin, hindi ko na alam talaga yung gagawin ko. As in, tumawag ako kay Kuya Daniel. As in, voice message ako kay Daniel. May iyak ako. Ganyan. Tapos, si Kuya Daniel nag-advise, oo, kakasuhan ka talaga nito, ganyan. So, lalo akong na-down ako kasi, isipin mo, paano nga pag nakasuhan ako? Paano na yung mga anak ko? Diba? Yun yung ano ko. So, ano na yung utak ko? As in talaga. Tapos, hindi pa rin ako nakontento sa advice ni Kuya Daniel. Tinawagan ko si Kuya Jobert. Kuya Jobert, ganyan. Sabi niya, huwag kang matakot kasi wala ka namang sinabi doon na masama doon sa tao. Pinost mo lang siya para parang ano mo lang siya na ma-reach out mo. Kasi binlock na ako eh. Hindi ko na siya makontak. Binlock na yung kaibigan ko. So, wala na akong ibang gagawin. Kundi sabi niya, huwag kang matakot. Sabihin mo pa sa kanya sama. Yung advice ni Kuya Daniel, and after it, na nag-message din si Ate din sa akin ng alas 12, medyo nagdawaling araw na. Parang same lang. Yung advice nilang dalawa. Tapos medyo na ako, gumagaan-gaan yung loob ko. Tapos, kinabukasan niya, totoo talagang, nag-message siya sa kaibigan ko, napupunta na siyang polo, ganito, ganyan. So sabi ko sa kaibigan ko, antayin natin. Sabi ko, antayin natin, pero wag ka sumama. Kasi gusto niya, magkasama sila. Bakit ka sasama? Ganito, ganyan. So, ayun, antay namin, until na wala. Pray ko lang kay Lord. Lord, ikaw na kung bahala sa akin. Kasi may mga anak ako na nangailangan sa akin.
Pero wala nang balita. Wala na din siya. Ang sabi niya dun sa kaibigan ko, ate, magbabayad ba ako? Unti-untiin kong magbayad. Sabi niya dun sa kaibigan ko. So thanks Lord. Thanks kay God. Kasi dinaan ko sa kaibigan ko na sa kanya yung pera na yun para lang talaga may balik sa akin. Kaya malaking pasasalamat ko kay Jana. Kasi nandun siya lagi sa akin. Na lagi siyang nag-aano sa akin pagdating sa pera na advice na sa susunod yan ito ganyan. Pero alam mo ba yung sabihin ko na okay sa susunod ganito na gagawin ko, ayoko na magpahiram, ayoko na ganito ganyan kasi pagdating sa pera ang hirap talaga maningil. Pero hindi pa rin hindi ako nadadala. Sa oras na may taong lalapit sa akin, wala eh. Pero may maputa. Ako rin pero 5,000. Siguro kung sa dito sa loob ng church, hindi ako magdadalawang isip. Oo, tawad ako. Sa labas, Hindi na kami Tawad ako. so, tapos kanina nga, ito pa pala din, kasi nga, uuwi ako ng Pilipinas, tapos sabi ko na hindi na ako makaka-church. Kasi sabi ni Sir, dadalhin akong Lebanon. So, sa pag-uwi ng galing Lebanon, wala na, uwi na ako ng Pilipinas. Ganun. So, yung ano ko na, gusto ko makita kayo bago man lang ulit ako magbakasyon. Nami-miss ko kayo as in. Nami-miss ko namin. Pakapagay na. Kasi wala lang kami sa akin dito. Marami. Hindi, gusto ko lang ano ko yung ano kasi gusto kong gumaan yung pakiramdam ko sa totoo lang. Tapos, ayun, biglang tapos nagpaalam nga ako kay Sir, na Sir, uwi ako ng Pilipinas kasi kailangan kong asikusahin yung anak kong babae. Ganito, ganyan. Pero alam mo yung may God ka kasi kaya pagkasabi kong yan on the spot, walang any questions Sir, okay, just okay. You can go. Sabi niya gano'n. Although, dadalhin sana kita ng Lebanon, pero pag-iisipan ko, tapos nagbago na ang isip niya, hindi na kami dinala ng alago ko sa Lebanon. Iniwan na lang kami dito sa madam ko. Oo. Tapos, ayun, pagbalik niya, asikasuhin niya yung ticket ko. Ganon na, pasalamat ako sa amo ko kasi sobrang bait niya. Anytime na may ano ako, tapos, papasalamat ako kay madam kasi yung mga anak ko kailangan ng printer. Binigay ni madam yung printer para sa akin, para sa mga anak ko. Diba? Kung bibili man ako ng laptop, hindi na ganun kalaki yung gagastusin ko para sa mga anak ko. At least nagle-less na ako. Sa kasi sa printer, medyo mahal din talaga ang printer, diba? So, sobrang thankful na kahit na ang dami kong pinagdadaanan, hindi ako pinabayaan ni Lord. As in, simula't sa pool na nangako sa sarili ko, hindi ako mag-abroad kasi ayoko iwan yung mga anak ko. As in, sabi ko sa sawa ko, kahit magdukduk tayo ng asin, hindi ako aalis ng Pilipinas. Pero hindi ko alam bakit nandito ako. Kasi nga, inano ni Lord na walang mangyayari sa buhay niyo, walang mangyayari, walang pangarap yung mga anak ko pag hindi ka aalis, hindi ka lalayo sa mga anak mo. So ito, nandito ako, dinala ako ni Lord. Tapos pagdating ko dito sa Saudi, ang dami ko pang trials sa pinagdaanan. Nangyaring nakatakas, nangyaring nabugbog, naranasan yung mga lahat. Pero, ito, nandito ako ngayon, tumatayo pa rin ako. Kaya, sobrang thank you kay Lord. God bless you. Amen. Ano po tayo pagka nakasumpong tayo sa ating Panginoon, so kahit anuman yung bagyo, anumang klaseng bagyo yan, trial sa ating buhay, pag tayo nakasumpong sa ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo pababayaan. So lahat ng mga problema na ating nararanasan, hindi po yan tawag doon yung pagtatagumpay ng kalaban. So isusunod pa rin yan ng ating Panginoon. Sino po bang ang pinagpala po? Amen. Sino po? Amen. Yun nga po, pagka tayo po ay nag-iisa, yung pagka wala po tayong na bibigyan
mailabas lang po yung ating mga hinayang sa ating buhay na pag mga single, ganyan. So wala pong ano po na mapagkatiwalaan. So yun nga po, karagdagan din po bilang ano po may asawa. Kami po dalawa ni Mrs. po yung talagang contact team kami pag mayroon siyang problema. Lalo na sa mga anak ko sa Pilipinas, 2 lalaki. Yung sa akin laging ibibigay, pinaalam niyo sa akin mga problema niya. Parang yung hinanakit niya sa mga anak ko, sa akin yung iniiyak. So yun nga po, yung pinapayuhan ko siya. Kasi yung mga yung mga ginagawa po ng anak ko, ng mga binata, naranasan ko po yan nung akong binata rin. So kaya sa akin inaano po ng misis ko, yung mga hinanaing niya, yung mga ginagawa ng mga anak ko nung binata sila. So sa pamamagitan ko, kasi naranasan ko yun bilang binata, naranasan ko po yun. So inano ko sa kanya, pinapaliwanag ko kung ano ba yung mga ginagawa nila. Talagang ganyan po yun na sa pagiging pagbinata. Marami pong tayong mga binata po. Marami tayong mga naranasang ano po, lalo sa mga babae po, yung mga ganyan-ganyan. Marami pong mga pagsubok. So, yung misis ko, hindi niya po alam yun eh. Hindi niya alam yung mga ginagawa po ng mga anak ko na ayun po yung mga sa pagkakabinata po yun. So, may papaliwanag ko sa misis ko, ayun po, gumagaan po yung kanyang kalooban sa pagkapinapaliwanag ko po sa kanya. Pero ako naman po, yung pag may problema, hindi ko naman sa kanya maano kasi lalo na pag mga personal. So, hindi ko sa kanya maano kasi alam niyo po, kay Lord ko lang po siya inalalapit. Kasi may mga personal po na kailangan hindi rin po malaman ni Mrs. po yun eh. Pero kay Lord and me, alam niya po yun. So yun po, sino pa po ba wala na po ba? Yan po yung gagamitin po sa next Friday po. Message ka po eh. Tapos na po, Pastor. Message ko yun. Si Ate Risa po. Kasi napili kita ate. Napili ko yung nararamdaman mo. Katulad nga ng pag-aaral namin kanina umaga, kaya nagpapasalamat ako sa Bible study na aming ginagawa every Friday morning. Kaya lang kanina akala ko makasegue ako, nakita ko si Kuya Daniel. At Risa, doon ka o di punta ako. Salamat kasi nakahabol din ako. Kasi akala ko dito ako. So yung pinagdaanan ni Ate Tata, naranasan ko po yun kasi pero tayong nanay mo. Pero sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko dapat hanapin ang sarili ko sa iba. Kung ikaw ay giver, ikaw ay mabait, huwag mong hanapin sa iba. Kasi pag hinanap mo, masasaktan ka pag hindi mo nakita. Meron tayong Diyos na pwede nating lapitan. Meron tayong Diyos na pwede nating sabihan ang ating mga problema. Pag naiiyak mo na yun sa Kanya, tapos na lahat. Kasi napagdaanan ko din to in the past few days na salamat ka kay Rambo. Kasi lagi kong tinetestify si Rambo. Iiyak ako, ayun. Kahit animal, kahit aso lang si Rambo, naiintindihan niya ako. Kasi sa totoo lang ang hirap, mag-isa lang ako sa bahay. Nandun din ako sa time na kailangan ko ng pera kasi graduating ang 2 kong anak. Kung ang kailangan mo is ganito, doble noon ang kailangan ko kasi 2 sila. Sabi ko nga, kanina ako lalapit. Walang maniniwala na wala tayong pera kasi nandito tayo sa abroad. Walang maniniwala na ito lang yung sahod mo kasi medical secretary ka ng director. Pero hindi yun yung totoo, di ba? Title nga lang yun. Pero sabi ko, Lord, kanino pa ako lalapit? Kasi kailangan ko talaga, I have 2 months remaining para bayaran ko yung tuition fee ng mga anak ko na hindi naman ganun kalaki yung sahod ko. Sabi ko, God will provide. Alam ko, i-provide ni Lord ang lahat. Kasi naniniwala ka na walang imposible kay Lord. Kaya wag nating hanapin yung sarili natin sa iba. Kasi pag hindi natin makita, masasaktan lang tayo. It's better to give than to receive. Kaya to God be the glory kasi yung mga anak ko po, okay na po sila ngayon. Sabi ko, kasi April, May tapos bayaran ng bahay. Maybe sana kung 1,000 lang or 2,000 lang, hindi po ganun talagang malaki po. Sabi ko kay Apple, papasok tayo sa
operation po tayo. Kaya to God be the glory kasi kahit po ganun kalaki, alam ko na hindi po ganun kalaki talaga yung sahod ko para ma-provide ko yung pangangailangan nila. God will provide. Kaya to God be the glory kasi makakauwi din naman po ako ngayong September kasi dalawa po yung gagraduate kong anak. Amen. Sa Diyos lang po ang papuri. Gagamitin po sa next Friday. Ating pong leaders prayer po si Brother Janjan de la Cruz. Kuya Janjan. Ang ating pong presider si Sister Risa. Ang ating pong opening prayer si Sis Joy Sarmiento. Nasa po ba siya? Sa labas. Ating scripture reading si Sister Cha. Scripture reading po. Wala po ako dito. Next week. Sa Jeddah po ako. Sige po. Hindi, Jeddah mo kami. Ang ating worship leader po, worship team. Ating pong divine message po. Pastor, sabihin ko na lang po sa inyo. Ako po nakalagay po dito, sabihin ko lang po kay Pastor kung ako po ready na. Ating pong short exhortation po si Sister Ivy. Ang ating pong closing prayer po si Pastora Mariam. Ang ating pong benediction po ang si Pastor Roger. Ang ating pong pod group, ang group A, Esmerna. Ang group leader po si Pastor Mariam po. Tawagan ko na po ang ating mag-closing prayer po si Kuya Richard po. Amen. Sige Richard, kapag nagluto, kapag nagano. Ay, yung asawa na lang po. Amen. Asawa na lang po ang kanya na. Isa lang pala. Kaya tayo po na rin tumayo. Ipalapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Lord, sinumuli, dinadakilahan po namin ang aming Ama. Ama namin nasa langit, maraming salamat Lord sa victory na binigay niyo po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa spiritual food na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, naway kung ano man po yung mensahe na nakuha namin sa araw na ito, Lord. Lord, ito po'y magtemo, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, at lubos po namin itong maunawaan, Panginoon. At hindi lang basta maunawaan, Lord, pagkus magkaroon ng application, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Lord, pag-isahin niyo po lagi kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong kababaan ng loob, Panginoon. At naway makita po namin sa aming bawat puso, Panginoon, ang kapayapaan, Lord God. At yung kapayapaan na yun, Panginoon, sa aming puso, ang siyang magdudulot, Panginoon, ang siyang mag-uugnay upang magkaroon kami ng pagkakaisa, Lord God. Pagkakaisa sa aming pamilya, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, pagkakaisa dito sa bahay panambahan, Panginoon, upang kami po ay mas lalong lumago, Panginoon, at hindi lang po ganitong bilang, Panginoon, ang magkakaroon sa bahay panambahan na to, Lord God. Pagkus, Lord, mag-uumapaw po, Panginoon, ang mga kaluluwa, Panginoon, na darating dito, Panginoon. Dahil makikita sa bawat isa namin, Panginoon, ang kapayapaan at ang pagkakaisa, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa mensahe sa umaga na ito, Panginoon. Panginoon, sa aming pansamantalang pagbalik, Panginoon, or kung ano man saan man pong destination kami paparoon, Panginoon, Lord, naway nandun po lagi yung pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Naway nandun po lagi yung protection at guidance niyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, nandun lagi po ang makita sa amin, Panginoon, ang transformation, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ang pagiging isang bagong nilalang, Panginoon, at ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa, Panginoon. Ang pagkakaisa, Panginoon, na makikita sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, at inaangkin na po namin, Panginoon, ang buong katagumpayan ng araw na to, Lord God. Salamat, Panginoon. Kayo lang po ang nag-iisang Diyos na aming pinupuri at dinadakila sa aming buhay. Amen. Ano kakantay? Masaya.
Amen. Manatili po tayo nakatayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil nais po ng Panginoong Diyos na tayo lubos na pagpalain. Amen. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. For I decree and declare in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I continuously decree and declare blessing upon blessing. Yes. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, receive the blessing from our Almighty God. Material blessing, physical blessing, spiritual blessing, in Jesus' name. Receive the blessing from our Almighty God. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive. 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 And may the grace of our Lord Jesus, and the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you always. Amen. Amen. Baby, magaling pumalo. Okay, try mo, Sister Ivy. Sister Pedro, Sister Pedro. Kasi kami ang naka-assign na magluluto eh. Ikaw lang pumano. Haluin. Pastor, ikaw na lang. Ako na lang papalo. Ayaw yata ni, Sister Pedro. Wala yung school na yun eh. Kuya, pag-round ka. Pas, huwag niyo tutok masyado. Expose ako. Hindi, dito ko nilagay para pati kongregasyon eh. Handa na ba sila? Amen. Handa na ba tayo? One, two, three, four. Habang pinupulay mo ang iyong mga salita, habang minahasad ko mga gawa mong kahanga, ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ikinan ng mga tala. Lahat ng to'y iyong ginawa, lahat ng to'y iyong tinig parang ulan. Hindi ka lumigil, katulad tuwing na di mapipigil. Ito ay dahil salamat ko. Masaya maglingkod sa iyong Panginoon. Masaya maglingkod sa iyong Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyong Panginoon. Masaya maglingkod sa iyong Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Amen! Panibagong bagong team. Bagong music team. Success. Amazing. Ayos. Tay Fredo. Brother Ryan. Congratulations. Bagong team.
Tara, sita. Family picture! Picture, picture! Nakapwesto na kami! Dali na, pati yung picture. Dali ang aking camera. Nakapwesto na kami! Ako na! Dali lang, dali lang. Picture, picture! Naka 100 na to, ah. Sama ka. Oo, ganyan. Pastor, pastor. 1, 2, 3. Asama ka din. Kasama dito. Ay, ikaw, magsama ka rin. Ito ka pa. Wearing card, halika! Sir. Bro, Sige lang. Dali na. Hindi, mag-picture ka! Halika na sis, sama ka. Ganing. Sabi mo, sama si ate. sama ka. Selfie. Cheese. Selfie ka, te. Yan, para lahat. Cheese. Ako yung pinakamalaki. Okay na yun, eh. Okay, guys. Marami ka Taas na, mo eh. para madali. Naka-video eh, oh. Men. Grabe na yung mga kopya mo, kuya. Lagi mong iano, kasi iano mo yung mga... Pinagkakakala ko. Sige. Ayan, behind the scene. Ito na, behind the scene, oh. Stolen shot. Hi. Paano ba? Kuya Jobert, Bernie? Baka Jobert o Bernie. Ayan, si Brad Jan. Ang aming masipag na ship cook. Ito, dyan pa rin ito. Pero De La Cruz na, oh. Pinakagwapo naming manggagawa sa UI. Amen. Ay, ito yung ano, artistahin talaga ito. Napalagi tumatampi sa gawain ng... Dito sa personal, masayahin, palangiti. Pero sa Facebook, palaiyakin. Ayan, nasa Jeddah raw po siya sa next week. Jeddah ba? Jeddah? Pwede ba makasama para makaabot ako ng Jeddah? Hindi pa tayo nakapunta, no? Oo, matagal na, hindi pa ako nakakabot ng Jeddah eh. Kita kaya tayo. Ayan, busy sila oh. Hello po! Ayan, si Ate Risa yan. Friday. Ang aming masipag na workers. Ayan si Chris. Yung pinaka-cute na manggagawa namin sa UI. Cute. Ayan si Ate Bernice. Ayan, pinakamaganda. Ayan, glory to God. At siya po ay pinagpala ng Panginoon. Kahit na maraming mga encounter, ayan, laban lang, sister. Amen, amen. Si Lord yung bahala sa'yo. Ayan po yung invite ni Sister Ivy. Ayan. Mahilig din po pala siya kay Preda. Hinawakan ko sa saliig. Kaya hinawakan ko sa saliig. Hindi, ginanong ko kasi. Akala niya kakagatin siya. Kain na po, kain na po. Ayan po yung behind the scene. Talagang matangkat pa siya sa akin. Sabi ko, pumasok. Meron din kasi pusa siya. Kain na po kayo doon. Ayan po, kain na po kayo. May malaki.
Natin po siya. Ay, masihan pa yan sa Pilipinas. Alam niya na dalawa siya ba nanonood ako ng video kung ano talaga yun ang parating sabi niya alam mo kung ano sabi niya natawang ako Ipag-pray niyo yan, Sister Mariam, ha? Sister Mariam, ipag-pray niyo yung attendance. Okay lang yan. Hindi na asin din. Wala na yun. Puput na yun. Ay, magkano bili mo sa mahaba? Sa pulang ko yan, sa ano, sa ay na po tayo. Iya. Ang nagawin ka nga doon, ibilang mo ito. O bigyan na lang. Hindi, sa ano, hindi ko paano ko pala. dalawa tapos nakatap ako ng ginawa Okay na? sino yung hindi yung wala yung anak kong babae lang namuhay sila ng oo mga pastor lang ang umaalala yung anak ko na ano na siguro ano 13, 14 ano ngayon malalaki na sila may mga trabaho Ay, ano yung anak ko Picturean nito. hindi panganay ko 30 Pero wala pa yung yung kompleto. pangalawa Sila ko, nila ano lang ng anak ko, 24. Kaya tayo. Ate, po. Wala, i-message ko lang si kuya mo, marami pa yung traffic. Sige, sige, sabihin mo kay kuya tapos na. Kain mo na tayo, te. Mabait yun si kuya mo, parang Pilipino si Melody, hindi ano yun sa ano, kung hindi ano yung kasama ko, napakabait niya, parang Pilipino. Mag-beauty siya. Ano siya? Oo. Sino kasama mo? Kaya, oh, mag-date na kayo. Tara na. Dito siya. Pastor, kung pray mo, bigyan mo na ng pagkain sila. Bigyan mo na ng pagkain sila. Ikaw, huwag mo kami alalahanin, kukuha kami. Ano kami? Pero yung tourism dito. Mas 24 tayo mo na ng Ba't nakakita ko si Pahay? Ah, yung tourism. Wala nang malaki. Alam ko ng graduation nandun ka eh. Wala ba? Ay, hindi pala. Hindi pala, ano, pumunta pala kami ng school. Diba? Ito, saan? Ano ka siya yan? Kasi ano? Paano po kayo? Sabi ko na, kasi dito para gusto mo makasama kami. Sakto lang pala eh. Meron kasi kami gusto ni Sir. Okay lang, okay lang. Sino po yung ano, mga English? Pagka hindi po English, meron Tagalog. Kaya po po English yan. Ikaw po English o Tagalog? Tagalog. Pero ito yung Tagalog.
ano yung ano ni Brad Daniel, Sino ba pa? pwede rin itong sumabay kayo, di ba? Pwede naman. Yung bago rin yun eh. Kasi di ba yung gusto na siya Sundo pala si ano? Okay na, pastor. Kaya na. Mukha na lang. Kasi, kaya pastor, sabihin mo na sila. Huwag ka na ng pagkain mo. Andito, kumuha na ako, pastor. Ang mga ko'y kumakain rin ng... Pastor, kumain na kayo! Ako, meron akong pagkain. Ay, hindi mo na nalaman. Ang pagkain ko ay gawin ko yung kalooban ko ngayon. Ba't ang unti nung kumain? Tapos ang dami-dami kong pinawa. Huwag mo dalawa tayo. Sa akin na yung ano, yung isa. Dalawa ba yung ano dyan? Dito, isa lang ba? Chicken na lang ako. Ano, pastor? Wala na tayo. Isa lang chicken, pastor. Papakit ko lang ako aking nagsasalita. Magkakilala kayo, no? Practice pa kayo. Walang problema yan. Hindi, kaya ako nung Like mo yung gitara. Pastor, yung nagpasin siya sa Ako bigay. Dapat dalawa. Dapat dalawa yung ano. Lumakas na rito. Pastor, upuan. Ayun o, yung malaki. Ate Ivy. Ate, dito ka. Dito ka dyan. Ay, mister mo pala. Wala ka tabi. Wala ka tabi, mister mo pala. Iwalay mo Diyan na. ka. Iwalay mo na sila. Sige, wala mo na dito. Iwalay mo na dito. Narinig niyo na ba yung apat na tuntunin spiritual? Spiritual. Sa English, sabi dito, did you hear four spiritual laws? Four spiritual laws? Ayan. So, kain lang po kayo ha. Basta makinig na lang yung bibig, makain, yung tayo nga nakikinig. Sabi dito, apat na tuntunin spiritual. Ay, thank you very much. Wala narinig yung request ko. Bakit? Thank you, Lord. Ayun, no? Sabi ko dito, kung paano may batas na pisikal na sinusunod ang daigdig, gayon din naman ang mga tuntuning spiritual na may kinalaman sa inyong kaugnayan sa Diyos. So, it is about our God, yung pong tuntuning spiritual. Kumbaga sa Pilipinas, merong ito, may mga presidente, mayroong senador, at may mga kapulisan, sila yung so yun yung tuntunin na kapag ikaw ay nagkasala doon, ay kukulo ka. Yun yung tuntunin ng Pilipinas. Pero sa spiritual na aspect, spiritually kasi, kapag ikaw ay nagkasala, sabi nga, ay ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. So, ibig sabihin, mamamatay. Pero hindi naman physical, spiritually mamamatay kasi mawawala ka ng ugnayan sa Diyos. Ayun. So, yung unang tuntunin po natin ay tuntunin about ito po. Iniibig ka ng Diyos at may magandang plano sa iyong buhay. So, yun. So, in English sabi dito, God loves you and has a wonderful plan for your life. Ayun. Meron pong magandang plano ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Uy, special yung parang nasa aeroplano ako, is my stewardess. Thank you very much. Thank you Lord. Ayan.
So ayan po, no? Ano yung unang tuntunin? Mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano. So yun yung una. Pastor, bakit naman mahal ka ako ng Diyos pero ang dami ko ng problema? Mahal ba ako talaga ng Diyos? Naipit ka din yan pa? Hindi naman, may space mo po rin siya. Kahit mabusog ako ng Mayroon ni Lord ng problema. Okay lang. Okay lang. Ayan. Ibig sabihin, sabi dito, hanggang maaari, ang mga talatang binabahagi sa libretong ito ay dapat basahin sa kanilang kabuuan mula sa Biblia. Ayun, wala tayong Bible, ano? So anyway, yung iba mamaya pag nakatapos magbubuhat sila ng Bible. Pwede nyo kung may cellphone. Sige po, kayo lang po kayo ha. Huwag kayong basta ano, pakinggan lang ninyo. Basta, kain po kayo ha. Hindi mo na nagkukulit sa akin. Kaya tinabihan ko, gusto ko Baka may kulay pa rin o. Dito na siya kukulit. Marami po. Marami yan. So, naniniwala po ba kayo mahal kayo ng Panginoon Diyos? Yes. Amen. Naniniwala po kayo mahal kayo ng Panginoon Diyos? Amen. Ano nga po pangalan niya? Si Alicia? Yun na. Ito si... Nasa yung diploma niya? Bernice. Ayun, Bernice. Ito po si Bernice. Bernie. Tata na lang. Salazar. In short, tata yung po kanyang palayaw. Bernie. Kasi nagulat ako, sino ba yung Bernie? Layokas na. Right. So, ayun po. Total, naniniwala kayo na mahal kayo ng Panginoon Diyos. Merong magandang plano. Ano kaya na yung plano ng Diyos? Yung plano po ng Diyos sa ating buhay ay sabi niya doon sa John 10 ay naparito ang magnanakaw para siya ay magnakaw, pumatay at pumasak. Pero yung Panginoon ay naparito para siya tayo ay sa buhay na tagapin. So yun po yung sinasabi doon sa John 10. Magbabasa rin po natin dito. Sabi dito, si Kristo ang nagsasalita. Ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Sa John 10:10 po siya. So, pero bakit ang karamihan ay hindi nakakaranas ng magandang buhay? Magandang buhay sa society. Sawa ni Miguel, ito ang number 1 na ilang years ka na ni? Mag-9 now, as in. Kahit sinasama ko sa kumpaw niya, takot yan. Na kapitaan niya lang yung Amerikano, tago na yan. Doon na sa loob. Ewan mo dira yung tao? Ayaw niyang ano, 31 na. Ayaw niya lang. Manhita ka pa na. Takot siya sa lalaki. So yan po ano, yung plano ng Lord. Nag-video niya sa Ayaw niya sa polymer. Dalawa lang kami para kami. Kami po tawag So, sila. ang labo natin ano, may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Mahal tayo ng Diyos at may maganda siyang plano. Para bigyan tayo ng isang buhay na ganap. Kaya, huwag tayo matatakot sa mga kalalakihan. O kayo mga boys, huwag kayo matatakot sa mga kababayan na lager. Kasi may mga plano ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Si Ryan, Sorry siya po sa mga babae.
Amen. Tapos na ba kayo? Bugas ka na, te. Pamugas na ako. Mamaya na. Kain pa kami. So nasa pangalawang tuntunin na tayo. So kung nandito, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na masagana, no? Mahal tayo ng Diyos at gusto niya magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasi siya. Yung masagana, yung walang problema. Nangyayari ba? May minsan may problema, no? Yeah. That's right. Oh, kagaya si Sister Tata, yung mga encounter niya yun. So, may problema talaga. Ibig sabihin, bakit nangyayari yung mga gano'n na may plano siya sa ating buhay, mahal tayo ng Diyos. Pero, ayun, sinubok, pwede. Hindi kasi niya malalaman kung gaano tayo katatag sa buhay natin, sa problema natin. Kung hindi tayo, Okay. So, amen? Kasi pag nalampasan mo yun, Magkakagulo sa tata. pag yun ibig sabihin, matatag ka talaga na kahit ano problema sa buhay mo, hindi ka magmamatag ka Amen. sa isang So, may purpose yung minsan may mga problema. Pero, ba't naman, Pastor, lagi na lang problema yung kinakaharap ko. May something wrong. Pagka puro problema, si Sister Tata kasi minsan nakangiti, minsan masaya. Ngayon lang naka-encounter siya ng medyo matindi. So, pero yung another case naman, yung palagi na lang siyang masalimuot yung buhay. Yung masalimuot na buhay, yun yung question mark. Sabi ng Diyos, mahal niya ako, basta parang hindi ko naman. Sabi ng Diyos, mahal niya ako, may plano siya. Pero yung buhay na yun, hindi ko maranasan. Kasi ang hirap. Isang kain, isang tuka. Minsan wala akong pagkain ng pamilya ko, wala akong pagdala. Diba? So, ang hirap. Hindi siya buhay na ganap. So, bakit nararanasan? kasi wala kang tiwala sa kanya. Yun. Kaya niya Sa isa rin, walang tiwala, no? So, dito pumapasok yung pangalawang tuntunin. Ayan, ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos. So, ibig sabihin, pag nakahiwalay tayo sa Diyos, maraming yung atake ng kaaway nandyan kabi-kabila. Kasi nakahiwalay tayo sa Diyos eh. Nandun yung kagutuman, nandun yung mga problema, yung poverty, dahil nakahiwalay sa Diyos. Tumulog ba yung drum ko? Pangalawang tuntunin ng tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos. Kaya dumaranas siya ng mga persecution, mga kahirapan. Lakas na lang ang pasto yun. Naguluhan. Nahihina. Pagkakasakit. Diba? Mamaya pa. So kaya hindi niya maaaring malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos. Dahil wala dito sa kasalanan. So lahat naman, Pastor, hindi naman ako nagkasalanan. Wala naman ako kasalanan eh. Pero pag sabi doon sa Bible, pag sinabi mo wala kang kasalanan, nagsisinungaling ka dahil sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala eh. Walang matuwid, walang sa. Yun. Pinaging matuwid lang tayo dahil yung pinagpapapit. Yan. Sabi nga dito, ang tao ay makasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So yan o, di ba yung sinabi ko kanina? Dito pa nakasulat. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, ibig sabihin, talagang nandun po, may yung pong kasalanan yung magiging hadlang para tayo makalakad. Kahit pag nag-pray tayo, hindi marinig yata ng Panginoon gusto namin sa langit. Yung pala dahil sa kasalanan. So sabi dito sa ang Diyos ay inikha upang makasama ang Diyos. Ang tao ay nilikha, sabi dyan. Ang tao ay nilikha para makasama ang Diyos. Subalit ayaw niya pasakop sa Diyos. Humiwalay siya ng daan na ikinasira na isama niya sa Diyos. Ang katigasan ito ng tao ay nakikilala sa tahasang pagsuway o pagwawalang bahala sa pagpapatunay ay nagpapatunay
na tinatawag sabi ng siya na kasalanan. So yun pala, yung nasa loob, yun po yung kasalanan. Kaya yun ay wala yung tao, yan ang kita mo. Ito, makasalanan. Sige po. Sige po. Peter. Hindi ko makapunan. Ayan. Banal yung Diyos. Ito yung mga tao kasalanan. Kaya meron ka. So hindi siya, pray siya, hindi marinig ng Diyos. Dahil, yun, sabi nga ng Isaiah 1:18, dahil sa sala mo, kaya di marinig pangalain. At dahil din, sa kasalanan mo, kaya yung mukha ng Diyos nakatago sa'yo. Yun sabi ng Isaiah 1:18. Amen? So, pero ano ba yung solusyon para tayo ay magkaroon ng Isaiah 1:18? Sa palagay nito, ano yung solusyon? Mayaw siya. Kasi malayo eh. Awit na daw siya. Mixit na. Amen, pwede. So, yan. Kaya siguro ipon. Kailan daw? Kailan daw mag-isip. So, sabi dito kasi, pagkat ano kaya ng yan, Pero kabuuan niya yata yun. Parang 7 years siya. Ano? Asan siya? Hello? Ba't siya? Anong ginakain siya? dito rin tayo, no? Sabi dito, hindi niya larawan dito yung bahagi ng Diyos pinapakita rito ng banal ng Diyos at makasalanan ng tao at sila ay nagkahiwalay patuloy na nagsisikap ang tao na maabot ang Diyos at ang masaganang buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan. Diba? Minsan nandun yung ating pagsisikap, nandun yung ating mga pati siya lang, wala siya. Ayan, so tuloy po tayo. Ayan. Yun po yung ipinapaliwanag ng tatlong doktrinin ang tanging paraan. So, so ipinapaliwanag ng ikatlong tuntunin ang tanging paraan kung upang matugunan ang suliranin ng tao. So, yung gap, meron gap kasi. Paano yung solusyon? So, hindi siya nakakaabot yung panalangin mo o yung kahit anong gawin mo, hindi mo kasi ang Diyos ay banal. Hindi ka pwede lumapit, lalo na kung nandun yung ang kasalanan mo. So, ibig sabihin, ano ba yung sa nakikita natin na solusyon para siya ay makalapit sa Diyos? Pwede, pwede po, ate. Ano yung pwedeng nakikita mo na solusyon para makaabot ka sa Panginoon? So dito pumapasok yung pangatlo dito. Sabi diyan, si Yesu Cristo ang tanging lunas. Si Jesus ang solusyon sa kasalanan ng tao. Sa pamamagitan niya ay malalaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos sa iyong buhay. So, kung yun, si Jesus yung solusyon para malaman mo kung ano yung plano ng Diyos, sapat ba na kilala lang natin walang gati si Jesus yung solusyon? Alam ko meron pa kayong gagawin na effort. Ano yung gagawin mo? Kasi hindi sapat nakilala lang natin o alam natin na si Jesus yung solusyon. Sabi kasi dyan, si Jesus Cristo ang tanging lunas. Pero paano? Paano siya ang magiging lunas? Sabi kasi dito, naiwalay siya para sa atin. Ay, namatay siya para sa atin. Datapwat, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng ayoy
malalaki. Sila, pwede basahin nila yun. Kaya nandiyan ka dapat para tulungan mo mag-bigla. Ayan. Ang Diyos, tayo ay mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin sa Roma 5:8. Roma 5:8. Romans 5:8. So sabi pa rin dito, nabuhay siya muli. Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. At siya yung muling binuhay ng tatlong araw ayon sa kasulatan. At sila ay nagpakita kay Pedro sa Levi 2. Pagkatapos ay nagpakita sa mahigit na 500 kapatid. Ayan, yung sinasabi dyan. Kasi yung tayo ni Luna, si Jesus. Chris, ay, sis. Binatapak mo sila. Ano para sawa? Diba? Kahit na tayo masalanan, diba pag yung tao, kamasama sa atin lang ka, may galit ako sa'yo, ayaw ko makita yung nung tayo yung mga kasalanan pa, hindi niya tinignan yung karaming kasalanan. Bagkos ay nandun yung kanilang Dito lang sa kabila sir, heart to heart. at sabi diyan, pinadama niya yung pag-ibig. Datapwat ipinagsasabi Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng Kasi yung tayo yung mga makasalanan. Diba, Timari? Diba? Oo. Kayo pinansin. Oo, lang. Oo lang. Sipa-sipayan tayo, mapakapakan dahil basahan. Pero ang Diyos hindi. Kahit na parang basahan yung nasa na walang tayo sa kapasahan, ay hinawakan pa rin tayo. Hindi namin nagdiri at pinahalagaan. Kaya sabi dyan, sa tatapwat nung tayo ay sabihin ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa atin ng tayo'y kasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, ibig sabihin nung si Kristo ay namatay dahil sa atin, ay ginawa niya yun para tayo maligtas. So, ibig sabihin, dahil yun, nandun yung, kaya yun yung solusyon, di ba? Kanina may cup. Kasi ba na yung tao. Ngayon dahil si Christ, yun na yung daan. Kaya sabi ng John 14:6, pakibasa John 14:6, Sister Mariam. John 14:6. Ito, basahin mo, Sister. Pa-checkin natin doon kung tama yung susulat dito. Sige. Kasi hindi. Muli na ka? Nagpili ka. Bakit din siya hinahinay na siya kuha ng gilid. Sir, muli na kung ato ko palit ko lagi. Mauna. Marisi. Ano man Marisi? Merisi. Maris. Parehas lang, no? Merisi. Marisi. Kailangan Buti na sa'yo. i-cover natin sa mga Atik-atik ko lang lagi. Lagi mo pa sa sabi dyan, palit ko lagi. ito ang daan. Ako bagay kay mag. Hindi niya sinabing, nasa akin yung daan. Sabi, nasa akin ang Sa Diyos. kuan ugma. Nakalimutan ko, wala na sa akin yung Hindi Diyos. ko gamit ko. Kasi di mo niya ako nila. Same logic, Yung magkama bukas. ako yung daan. Hindi Ay, ko lahat ng sinabi mga nasa akin gagamitan yung namin daan. dapat Ako mismo yung maayos daan. na para doon. So hindi mawawala, kung Kanino nasa pag iyo ina. lang. Malimutan mo yung cellphone. Ako yung Pero sa Sunday. Oo, yung sinabi ko, ako yung cellphone eh. Bukas yung Parang ganun, ako tatlo yung yung cellphone. mag-ama. Kaya kahit saan ako As magpunta, in, layo kayo ng kabaylan mo ang Jeddah. 10 ounce. pwede Pero ako hindi ko alam kasi pwede na ako kunin sa lahat akin. naman sila Muslim. So parang Doon ganun, sila same mag-asa logic. nila. Nasabi na ako yung daan. Send Kung mo nga sinabi yung niya, Kasi hindi niya kami, sinabing nasa akin. Pag nag, syempre, 1 hour naman. Hindi mo Ikan wala. dito. Nasa kanya palagi. Two Siya yung hours daan. on. Siya yung katotohanan. 1 hour din Hindi niya gagawin sinabi sa sa ano? One hour ka pinag- Dito ka?
Masakay ka. Actually, Bus, one- ay airplane Ito ko. pala. Yun yung may tatanong mo. Nakatagak mo ka ko. Mano niya tumang ka mo Muslim ka? Muslim ko before. Ah, Muslim. Asa ako? Kasi Oo, boy. sige mo. So kaya napakahalaga nun na ito yung solusyon. Nag-embrace ko Para Islam tayo before. Yes, Kasi wala ko. yung daan, Kanang wala Friday school. makakapagkasama kung hindi ka maging lang. Before ko na-Christian. Kaya pag tinanggap natin si Karon, Jesus, wala sa church. Dira na to. Ako okay. Di palitan ako. sabi niya, nilalarawan dito na nilutas ng Diyos ang Gusto lagi ko pagkakaiwalay natin sa Kanya. Gain na ako Sa sila nga. pamamagitan ng Bago lang kong kukuhan pagkakadala ng Kanyang anak na si sa Jesus Christian upang na. So mamuhay sabi nga nila, ano upang pinagkaiba mamatay sa nila. krus para sa Roman kakayanan Catholic ng at saka sa atin. So, Sabi binayaran ni Jesus. actually the same lang naman. natin, napagsalansan natin. Ang Islam, ano sa Old Testament? Kaya, Pero gusto nila ako. diba, Sabi ko, pagka ikaw ay, hindi. Sabi ko kasi nireview sa niya loob yung ng ating ilang kasalanan. taon ko, no, syempre maraming, na-explain ko rin naman sa kanila. Sinala mo yung 2000 ano at ako nag-embrace? 2018. Kaya wala kang pantubos. Wala, rin mata. Pero hindi ko kaya maging Muslim. Ay, embrace ko talaga. Praise God, hindi tayo eh. Yung gawin mo. Pero, Pero dili na ka, nagkuan ka nang nagpakuan ng Muslim. Dili na. Abi na ko sa unang dito sa Pilipinas. naman Catholic. Kaya tayo. Tapos nag-searching. Ang Catholic kasi, naniniwala sila sa pagan. Naniniwala sila sa fiesta. Yung mga pagan religion. Yung mga naniniwala sa So kaya yun po, mga yun yung dahilan, Wag kuya, magkain yung kaya tayo ay Kailan ka? makakapunta. Kailan? Pero hindi sapat na, sabi ko noon, hindi sapat na malaman Eh, sabi ko kay Apple, September 1. Pero Sabi balik ko, ko makakatulog na yung September 1 kasi graduation namin. Pero Ano nga yung mga pagkatapos doon nila gumraduate. Kamawin, babalik na agad siya. Kaya sabi niya, kung mga third week ng September, may patas pa kami. Sabi ko na Wala na. Sabi Sabihan ko kay mga nagdagan. Ano magkakain? hindi na sir. Lahi ka. Libre mo po doon nga. Bastos na dito. Bastos na dito. Pero wala sila. Ako man ako sila. Meron din kulong. Sulit pa. Wala na. Oo, hindi ako nagtanong. Ikaw. That's your Hindi ako nagsabi sa mga sa pagkailan ako uwi. Nagtanong ako kasi kailan ko dito ako si Tanduwa. Yun pala yung Sabi nga, hindi pa siya. try mo sa akin. Okay pa. Sapat na Hindi kasi alam ng mama. Wala na. Maganda to Tagalog. Oy. 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 Subalit ang lahat ng sumanggap sa Ako sa simba. Yan niya. At sumasalatay ang bibigyan niya ng karapatan. So, sino rin bibigyan niya ng karapatan ng Diyos? Yung tumanggap. Mga, So, kapag sumampalataya ka at tinanggap sa mga nangyayari, Wala di ka din ang tanduan. sige, Ano to, graduate mo tayo. Pakakatawa ko sa pinapasang ka. ano yung gagawin mo? Para Baka hindi magpapalala. na ako isa. Ano naman kasi, sabi ko kay Pastor, Sige, Pastor Em, hindi kami Para sa import ng kasi kung wala kami sabi, pinakalitan ko yung tapos doon na kami makalawa. Pero matutunan, pag lagi ka na, dapat tuturuan ng sarili. At least alam mo kasi hindi. Alam mo na yung mga keyboard, makakatutulog ka na. Ang alam mo lang kasi namin kung paano. Ingat, bro. Pero kung hindi ko alam sa kuya. Bro, bahala ka na sa pulis sila. Ayan. Hindi ko sa Kaker, request na kaker. Saan? Asa ko isa? Hindi, dito wala. Wala ko Kaya siya. kung mga tumanggap pag sumampalataya, Hindi na ako balo doon sa keyboard. Kasi may alam mo na yung key. Yun lang.
guitar. Meron pa lang Graduate ako sa guitar, pero wala lang ako. Hindi Hindi ko na-practice. Kami yung daliri mo, hirap ilipat. Kasi Ayan, yung ano, yung sa barangay. kasi lagi pero Ikaw yun ang yun ang pasyente yan. Meron siya. Eh, dahil na po, kilala siya. Dahil na po yung mga anak ng ganyan na kami makapay ko. ang hawak mo, pero pala ng presidente. At buong Pilipinas, kilala ka. Diba? So, buong Pilipinas, Kakatapos na ng pasyente niya, Mi. kilala ka. Ay, ano ito? Sabi dyan, karapatan mo hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang basta mayor o hindi lamang basta presidente, kundi Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, kumbaga mas mataas pa doon sa hari, yung mga hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung maging karapatan ng mga pasyente sa mga. Gusto mo sa dito ang trabaho mo siya. So, gusto niyo tanggapin at pagpalataya na. Kasi napakatindi nun. Hindi lang kahit presidente ng Pilipinas. Walang sinabi yun eh, walang pinagpasabi. Kahit si Satan, hindi na naman. Kapag nalaman, ikaw ano na. At yun yung mangyayari kapag inanggap mo. So, ngayon, yun nga, tanong ko, gusto niyo ba tayo Ay, naantok ako. So, praise God. Sabi dito kasi, ang pagtanggap kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, yun nga, sapagkat sa biyaya kayo ay namaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino ay huwag yung Ephesians chapter 2, verse 8. So, ayan. Tingin daw, may nag-chat sa'yo. Ito kasi yung ano yung pinapahayag Wala, natin. hindi ko alam. Sure ka. Pinapahayag natin. Hindi, kasi di ba mga labi. Si Jesus, Panginoon, grabe yan. Ay, ako yan. Kasi ito. Pananampalataya. Kasi may Ito'y ganyan hindi sa sa inyong sarili, hindi ko lang ng Diyos. na ganito siya ulit lang. Ano na nag-update? hindi ko pa kasi. Na ganito. Nung nagsabi siya dito, So, mali na yun na sinasabi. Ano yan? eh, sabi ko, kasi wala kasi parang wala naman siya. Late ko na nakasalit. Tapos, So, it is by God's ba? grace. Tapos nagiging ng Kaya tayo ay kasi nagkaroon ng karapatan na kung magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. It is by God's grace. Kaya tayo ay naligtas doon. Di ba, maririmata na tayo. Suwahin tayo ni Satan, mamamatay, maririmata, sabihin. Pero tinubos tayo na pamagitan ng Diyos. So, yun ay by God's grace. Hindi yun sa pamagitan ng ating paglakad at palawad. Kaya tayo pinatawad. Hindi yun sa pamagitan ng pagbunasan natin ng mga malaking halaga. Kasi kung gano'n, hindi lang mayayaman ng maligtas. Bakit ka narating mo lang ba? Pero by God's Ano grace, oras pa ba? has been said, tayo ay namaligtas. Pasok, ang labas namin alas 2. Dahil, Ang madaling araw. Ibig sabihin, kararating mo lang kanina. kasi kung gano'n Alas lang, dos. kung nangyayari, Ano, madaling araw. marami tayong pera, Ikaw din. tayo maliligtas. Tapos natulog kami, anong oras na? Gising ka alas. Tapos, Gising ako ng alas 6. pagkatapos Kasi nalilito, tapos pumanta na din eh. ibig sabihin, magpapalaki tayo. Pero sabi dyan, hindi tayo pwede. Ay, I'm so sleepy. So, ayan. Bisa maganda yung kuha So, natin yun po. sa mga Kaya kung yun po, agree kayo, ba't ganun? kasi talaga ng Panginoon Jesus, ililid po namin. Ganda talaga ng Diyos. Yun po, ay isipin niyo Gusto mo ba po. pumunta sa
enjoy mo na muna yung Saudi mo. Bata ka pa naman eh. Mga 40 ka na pumunta ng Germany. Yun tayo eh. Habang hindi na tayo makaasawa. Hindi, Ano mo nakita? alam mo yung mga gusto niya yung 50 pataas. Wala yung ate ko, right? High school ako. May asawa na siya doon. Wala. Samatar yung ate ko ngayon. Alam mo, nang high school din. Sige po, kayo po kayo. Grade 2 pala ko, hindi na siya. Nakagraduate na See you ako. next week. Hindi pa siya Next month. Hindi niya ako. Hindi niya nag-asawa. Alam mo, promise niya. Nakagraduate na yung college mo kasi eh, ngayon, nakita ko sa rin. Ingatan mo rin naman yung Diyos. Pwede ka mo makakita sa kata kung gusto mo siyang makita. Pwede, visa lang. Oo. Ako ngayon, ano, katapos na Sige po. surprise. Sige po. Parang 200 lang, di ba? Visa, pero Si bibili ka siya Ate 50. Ginalyn at saka si... Wala ka siyang siguro ticket. 200. Pwede nga. Real? Yung June na visa, lang by that wala sa- 6 hours. Oo, kaya lang, di mag-aeroplano. Pero, may nasabay ko Kasi na wala si naman dito, Jonas. wala yatang biyahe. Madaling Wala kami akong kasi ate Jonas. ko. Kaya nga, uuwi din. Narinig ko na yan sa Bible, Kailan? Jonas. Magkikita ba kayo sa YouTube? Nauna ay Kasi hindi rin kayo magkikita 3 years na kami sa Karoon pa lang. Ay, ibig sabihin, nauwi naman pala siya. Nauwi siya nang nandun ko sa Karoon Pinas. pa lang naman. Pagka-uwi niya, after 3 months, nagpunta niya ako dito. Ayan, binisaya man to. Nakasabot na siya. Dito talaga. Daan na Napamahal na din kasi sa kanya yata yung bahay. Amo niya te, royal family. Hindi niya maiwan dito. Tapos nakamalaki din ang sabi. Eh, hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi. Kasi pag nasa royal family ka, hindi ka ba, hindi ka nagabiyado. Yan ba ng Ang ganda lakad? pa ng mga hadiya. Mga At bago. humingi ko ako ng kaninisan. Kaya hindi na siya, kaya lang, Mga hindi na niya nagkasa na, Pero first naman niya yun. pagkukulang ko po, Sinabihan ko man siya sa Republic na ako ng revision ko. Hindi ako naganda, hindi ako lahat sinurprise. tawad ko Panginoon Jesus. Sabi ng mama ko, oh, bakit Sumasampalataya po ako. Oo, kaya kami sa stage, ganyan lang ng mama ko na Na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo Umiyak siya, sabi niya, bakit kami sa Hindi alam ni mother na kung laude para ka. sa Hindi niya kapilusan. alam. Pag akit ko sa stage, sabi niya, so bakit tinawag ko nga nung Sumasampalataya rin po ako. Wala, buwang mo. Oh, naiyak na siya. ikaw ay nabuhay na Hindi niya magdibig. alam. Siyempre, ako nagpaaral ni Sir Lee. Pero sa kanila, saan ka nakatira nung tayo sa kanila? Kaya, Nahihiyak mo yung mama ko, sabi niya kada uwi ko sa bahay. Bakit umuwi, hindi ka naman binibigyan ng... bilang aking Panginoon, Sabi ko, okay lang mama, at nakakita. tagapagligtas. Nagtitinda ko tayo, mga popcorn. Grabe, ewan ko. Ikaw na po ang Break aking at pangalan ako, nagtitinda na ako sa kalimutan. Nahihiyak ko na to. Simula Pero sa hindi na lang. oras na ito, Kasi madami kami. Sabi ko kasi ito yung Tapos panganay pa. tinatanggap kita. Kaysa sa mga anak ko na lang ako bumawi. Hirap nga kasi nang walang pinag-alaman. Pangunahan mo po ako Yung Panginoon. pwesto ko ngayon, Then, pero kahit may pinag-aralan Lahat ako, ng ating yung mga ugali mo din naman. kaya Ang nga, kalooban mo po. mo, high school graduate Ito ako. din po. O diba? Isulat ko rin po yung pangalan ko. Malaki nga posisyon Sa niya, ating pero ating buhay. nakatapos nga, pero Amen. hindi siya grabe, ugali ko. So glory to the living God. Yung makain ng aso. Ama sa pangalan po ng Panginoon Jesus, Hindi sa kami po totoo. ay salamat sa oras na ito. Sobrang ano. Tunay nga po Lord na hindi po ako Yung sarili niya lang tinataas na. Salamat po Lord sa kanyang mga buhay na Tinatawag nila. nasilala ka po nila at unawaan po nila. Dapat Ikaw ang lang yung po ang Panginoon na nag-redeem, nagligtas sa kanila. Kaya Lord, simula sa araw nito, sa oras na ito, Pero ayun hindi na po yung mga nila nagpapalala. alam Pagpalain po hindi sila yung first buhay, Hindi yung nila alam Michelle, self-righteous. yung Kasi Joy ng Panginoon. paglaban nila. Lord God, hayaan mo nga po na pangunahan po sila sa lahat ng kanilang gagawin. Pagpalain po ang bawat gawa ng kanilang mga kamay. Lord, lalo po sa pag-giver nila Panginoon. Lord, nawa ay makakita pa sila ng mas magandang trabaho o yung sa pag-giver ng Panginoon at sa taas sa sweldo para masuport po yung needs ng kanilang bawat Hindi naman salbahe. Lord God, alam po namin Hindi rin ako kanyang mga panahon Pero mabait ay din nakita po nila makipagtalo. yung Kaya lang pag at naranasan yung mahirap sa salimot na buhay Diba? Pag na nakatapo, halos hindi minsan na ako wala po pwede sila makain ng pamilya nila. Hindi Subalit kaya Lord, kong tiisin. At we know and we believe pag-tipi na titipi ako. kayo po yung magsasayos. Kayo po yung magpapala sa kanilang
bawat gawa ng kanilang mga kamay para po hindi na po mangyari ang ganito, Panginoon, na talagang napakahirap po ng buhay kapag hiwalay o malayo sa inyo. Kaya salamat po Lord dahil din sa pamamagitan po yung paglilinis nyo po paghingi ng tawad na inyo po tawad na po sila. Kaya ito po yung paraan para sila po ay magkaroon muli ng relasyon sa iyo. Para po sila ay gumaling hindi lamang po spiritually kundi physically in the mighty name of Jesus. Kaya Lord, kaya po may ginawa ng Panginoon Jesus na ang pinatawad po ng kanyang kausap ay kahit na po yung kanyang karamdaman ay na-restore at gumaling naman. Siya po ay na-restore sa kanyang relasyon at nagkaroon po siya ng relasyon sa iyo. Kaya Lord, kayo din po yung kamanata sa oras nito, ang buhay po nila at Giselle at si Gio ng Panginoon. Maraming salamat. Pagpalayo po sila at ang kanilang bawat mga trabaho. Maging ang kanilang bawat sambayan ng ito sa natin ng Pilipinas, kayo po mag-iwas pala sa iyo. Salamat Lord sa inyo namin sila patuloy na inyong tatatiwala sa inyong magpalang kamay. Ito po Ama yung aming nagkaisang panalangin sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon, at sa pagkakagsa po ng Dalawang Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Congratulations. Ito po yung spiritual work. Spiritual work po. 21 March. Yung spiritual birthday po, 21 March. 21. Nakita niyo po, yung dati, kapag yung sa ang gulo ito. Meron mo tayo sa Jesus na yung pinag-aari ko. Pero kung balik na siya, kung balik mo ka, tapos dito din yung dalawa. Pwede nga ba? Kaya pwede yung bumasahin ng dito. Pwede yung haba yan. Ano yung magkaroon po kayo sa dito mga kahit po sa wag Kanila tata. Yan. Okay na yan, haba. Okay na yan. Pastor, iayain mo sila pag Friday sa next time, pagkatapos sa Ayan, please God. Ayan. Nasaan yung chicken ko? O, sige na. Mag-isip tayo. Ay, natulog sila. Mabilis na. Madali na. Tara na. Isa na yung kuan kanina. Bigyan mo na yung Saudi life. Yung kanina yung kuan ba? Yung... Kati, Oo. nandiyan lang. Sino kakanta? Si Ate Maria. Tunog na yung sing leader natin. Kailan kami o? Saan si kuan? Okay, yung princess? May charger ka dito. Ano bang dapat na iPhone? wala dito kasi? Gusto lang. Wala kang alis na. Uy, magano na kayo? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Kuya Rai, Oh, ikaw na lang magtutun. Diretso na ako dun. hindi. Magsama na ako dun. Saan? Nakapit ka ni Pastor Emil mamaya. Eh, nag-chat na ako kay Pastor. Sabi niya hindi siya pupunta dito. Hindi ka tutulog na mamaya? Matalis ka? Doon na ako mag-work. Ma'am? Diretso, mag-aral. Ano yan, pag isa pumunta, Tutulog muna tayo dito.
Ay, no, sige, Francis, kanta natin. Yun, masaya. Masaya mag-ipon. Tapos, worship natin. Worship natin. Power of love. Nagising din ako 6. Alas 4 nakauwi. Sige na. Dali na. May mga alas 3 na, oh. Hindi ka na yan siya mamaya. Hello, hello, hello. Praise. Wake up, wake up. Dali na. Praise. Praise.